Okay, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid, mga kamanggagawa. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoon. So, muli ay inaanyaw ko tayo na mag-aral tayong muli ng ating banal na kasulatan. So, nasa episode 26 na po tayo. So, last meeting, nakita natin kung paano nahulog ang tao sa pagkakasala at nagsimula ito sa Garden of Eden. At kung mapapansin natin, mga naging dahilan kung bakit nagkasala ang unang tao dahil una, mayroong nanukso sa kanya. And then, pangalawa, pwedeng hindi sila attentive doon sa si Eva, hindi siya naging attentive doon sa mensahe ng Panginoon na ipinagbabawal sa puno ng kahoy sa gitna ng halamanan, at hindi siya sigurado sa consequence nito. At nang ma-found out natin ay si Eva that time ay nag-iisa. Kaya ang isang tao kapag nag-iisa, mapapansin natin dito ay pwede siyang mahulog din sa pagkakasala. So katulad ng mga pinag-aralan natin, nakita natin yung Biblia na siyang nakita natin kung paano ba nahuhulog ang tao sa kasalanan. So alam natin na si Eva yung unang nagkasala at muli inulit ito na ni Paul nung nabanggit niya ito sa sulat niya sa Timoteo. Ang sabi nga, sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva, at hindi si Adan ang nadaya kundi si Eva at nagkasala. Kung titignan natin dito, unang naging biktima ng pagkakasala o unang sumuway sa kautusan ng Diyos ay walang iba kundi ang babae. So si Eva ang ginamit ng diablo una para tuksohin, para mahulog ang tao sa pagkakasala. So alam natin na merong kahinaan din ang mga babae, kaya nga sa pamamagitan ng mandaraya, talagang pinonterian niya si Eva at hindi kasama si Adan that time nung siya ay tinukso ng diablo. Kaya nga sa atin, kung mapapansin natin dito sa mga banal na kasulatan, napaka-details kung paano ba nahuhulog ang tao sa pagkakasala. So, nung tinukso si Eva ng diablo, ang diablo ay gumamit ng pamamaraan para siya ay linlangin at para tuksuhin ang isang tao at mahulog sa pagkakasala. So, meron siyang tatlong sistema na ginamit para mahulog si Eva sa pagkakasala. At ganoon din tayo, posibleng gamitin din sa atin ng Panginoon, ng diablo, itong mga sistema na ito sa tuwing tayo ay nagkakasala. At very effective yung kanyang sistema since sa Garden of Eden, naging epektibo yung kanyang mga scheme, yung mga pamamaraan niya para dayain o mahulog ang isang tao sa pagkakasala. So, mapapansin natin sa Genesis chapter 3, nung kinausap ng ahas itong babae at tinanong siya kung totoo bang hindi sila pwedeng kumain sa bungang kahoy sa halamanan. Pero nakita ng ahas yung hindi pagiging sigurado ni Eva, kaya nga nung time na tinukson siya, nilinlang siya. Sabi, hindi kayo mamamatay. Kayo magiging parang Diyos, at higit sa lahat ay kayo magiging marunong. So kung titingnan natin dito ang naging dahilan kung bakit nahulog ang babae sa pagkakasala ay dahil doon sa sinabi nung ahas na yon na pinasisinungalingan niya yung sinasabi ng Diyos na mamamatay kayo kapag kayo ay kumain. Kaya nga sabi rin sa verse 5, sa verse 4, sabi dito, hindi totoo yan. Nung tinukso ng diablo ang ahas, ng diablo ang babae sa pamamagitan ng ahas, sinabi ng ahas, sabi, hindi totoo yan, hindi kayo mamatay. So ito yung
mga sistema ng Diablo ngayon, sa panahon din natin ngayon, mapapansin natin, yung tao hindi sila takot sa pagharap nila sa kamatayan. At kung titingnan natin, yung mga tao ngayon, hindi sila aware na kung ano yung mangyayari sila sa kanilang kamatayan. Kaya nga sabi rito ay hindi totoo yan. Kaya nga yung unang punishment na nakita natin na ibibigay ng Diyos sa sino mang susuway sa Kanya ay mamamatay. So ito yung bagay na pinasinungalingan ng Diablo pagdating kay Eva, na kapag ikaw ay kumain daw ng punong kahoy, hindi ka mamamatay. So mapapansin natin dito sa verse 5, masabi, gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga yon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa at kayo magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. So ibig sabihin, katumbas nung yung kasinungalingan ng Diablo, pero sinabi naman ng Diyos na kung kakain kayo, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. So ito yung offer din ni Satanas. At instead na yung warning ng Diyos sa pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama ay magamit sa hindi na sana na magagamit, kasi nga hindi tayo magkakasala, ay naging dahilan yung bunga ng kahoy para maunawaan natin yung mabuti at masama. At ito rin yung naging resulta na sa pagkakaroon natin ng pagiging imperfect. Kasi once na alam natin na tayo ay nagkasala na, hindi na tayo perfectly na nilalang ng Diyos, kasi original na nilalang ng Diyos ay may kabanalan. At sa pamagitan nga ng mga pagsuway natin sa mga utos ng Diyos, tulad ng una, isa lang ang utos ng Diyos para kay Eva at kay Adan. Subalit hindi sila nakasunod. Isa na nga lang out of 199 against 1. Huwag kang kakain ng bungang kahoy sa puno ng halamanan. So, ang ginawa ng ahas ay pinasinungalingan niya yung tungkol sa kamatayan. At ang ini-offer niya, sabi, kung kayo kakain ng bunga nito, ay magkakaroon kayo ng pagkaunawa at magiging parang Diyos. So, mapapansin natin yung offer ni Satan kay Eva na sabi kayo magiging parang Diyos. At isang bagay na magre-resulta sa atin ng pagiging mataas sa buhay. So, paano ba nangyari at ano yung naging dahilan kung bakit nagkasala si Eva nung time na ito? So, napukaw ang kanyang paningin at higit sa lahat ay napukaw din yung kanyang flesh at higit sa lahat at nagkaroon din siya ng pagnanasa na maging katulad ng isang Diyos. Sabi, mabuti ang maging marunong. Pag sinabing kayo magiging parang Diyos, kayo magiging marunong at magkakaroon kayo ng kaunawaan. So kung titingnan natin dito, sabi sa verse 6, napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya masarap ang bunga na ito at nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. So, yung tatlong sistema ng Diablo, mapapansin natin dito, yung lust of the eyes, lust of the flesh, saka yung pride of life. Dito nagsimula pala yan sa Garden of Eden. At ito yung sistema ng Diablo para tuksohin si Eva. At sa pamamagitan ng tatlong sistema na yon, nagtagumpay siya para ang tao ay maging makasalanan. At ito yung hindi maiiwasan ng bawat isa sa atin. At kadalasan dito tayo nahuhulog sa pagkakasalang ito at hindi niya natin mapapansin at tayo rin dumaraan sa sistema na ito. Once na tayo ay hindi naging aware sa kamatayan, ang lagi nating iisipin ay yung pagkakaroon ng pagnanasa sa paningin. At ang sabi ng babae rito, napakaganda sa paningin ng punong kahoy. So, ibig sabihin yung mata natin ay nagiging
instrumento para una sa lahat tayo ay magkasala at ang mata kasi ginagamit para pantingin. Pero yung pagnanasa ng mata, ibig sabihin yung desire sa mga bagay na nakikita natin, ito yung nagbibigay sa atin ng pagkakataong magkasala. At dito ang isang nakita ng babae, ang sabi, napakaganda sa paningin ng bunga ng punong kahoy. So, hindi natin ma-illustrate kung anong itsura ng bunga niyan, pero kung mapapansin natin sa mga picture, sa mga school, at sa mga kung saan natin makikita, ang lagi nilang pinipicture ay apple. So, matagal na tayong nabuhay at alam din natin na apple ang kinain ni Eva, pero hindi naman pala. Pero ang dinidescribe dito, napakaganda. Anumang klaseng prutas ang itsura niya, walang sinabi kung anong klaseng prutas, pero ang sinabi rito, bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. Wala siyang specific name. Kaya nga hindi po tayo mali kung ano mang punong kahoy basta ang itsura niya maganda. Kasi dito unang napukaw ang paningin ng babae para siya ay mahulog sa pagkakasala. Kaya nung ipinakita siguro ng ahas ang bunga ng punong kahoy, napakaganda sa paningin. Parang nainganyo tayo. So tayo din sa panahon natin ngayon, tayong mga tao ay madalas na magkaroon ng pagkakasala kapag tayo nakakita ng mga magagandang bagay. Lalo higit yung mga pagnanasa ang kasunod. Kaya nga sa atin, nagiging dahilan pala minsan yung paningin natin para gamitin ni Satan para sa paggawa ng kasalanan. Sana ang mata natin ay makikita natin, ginagamit natin para makita yung mga mabubuting ginawa ng Diyos at papurihan natin siya. Pero sa halip ay nagagamit natin ito sa pagkakasala kung binibigyan natin ito ng masamang pagnanasa. So yung mga mata natin talagang hindi ito makakaiwas at magiging instrumento talaga ito ng diablo kung hindi tayo aware na merong tagubilin ang Diyos na mamamatay tayo. Kaya nga sa pamamagitan ng mga konting pag-aaral nito, makikita natin, ma-recognize natin, talagang tayo ay nagkasala una sa pamamagitan ng mata natin, sa ating paningin at sa pagnanasa ng paningin. Ito yung tinatawag na lust of the eyes. Kaya nga bihira ang nakakalusot sa sistema na ito ng diablo. At kukunti lamang yung nagtatagumpay para hindi siya matukso. Pero lahat tayo talagang dumaan sa pagkakasala at hanggang sa panahon na ngayon, kahit nga mga leader pa ng church, kahit mga pastor, nagkakasala pa rin sa pamamagitan ng paningin. Pero kung titingnan natin talagang seriously, napaka-epektibo ng trabaho ni Satan para ikaw ay magkasala at magkaroon ka ng kamatayan. So, hindi lamang yung pagnanasa ng paningin, sabi rito, nabuo rin sa kanyang isipan. Sa palagay niya, masarap ang bunga nito, yung lust of the flesh. Yung mga bagay na makakapagpasaya sa ating laman, yung magbibigay ng kagalakan sa ating flesh. Ibig sabihin kung anumang bagay ito na magbibigay sa atin ng kagalakan o para bang nasasarapan tayo sa pamamagitan ng mga bagay. So minsan yung pagkakaroon natin ng pagnanasa ng laman ay hindi rin din natin maiwasan at napaka-epektibo rin ng bagay na ito para ang isang tao ay mahulog sa pagkakasala. So marami tayong pwedeng gawing example na lang yung may mga asawa, nagkakaroon pa ng mga panibagong kapartner, may mga kabit dahil sa pagnanasa ng laman. So, yung sinasatisfied natin, hindi lamang yung buo natin pagkatao, kundi yung laman. At ang tandaan natin, nung binigyan tayo ng Diyos ng buhay, binigyan tayo ng espiritu o ng kaluluwa at binigyan din tayo ng laman. Kaya nga yung laman na yan, kapag dyan lang tayo nakapokus lagi, ano ba yung mga bagay na dapat kong gawin para para mabigyan ko ng kasiyahan yung aking katawan, yung aking laman. So minsan nalilimutan natin, bigyan din natin kasiyahan yung espiritu o yung kaluluwa natin na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya nga, kung ang laman natin ay pinagbibigyan natin, ay magkakaroon tayo ng kasalanan. Para bang kung hindi natin kayang pigilin yung gawa ng laman natin,
at patuloy tayong magkakasala at patuloy tayong bibigyan natin ng susundin natin yung pagnanasa ng laman, tayo ay siguradong mapapahamak. Kaya nga kung meron tayong dapat tandaan sa araw na ito o sa mga oras na ito. So ang diablo po ang gumagawa ng lahat ng bagay na yan para tayo ay magkasala. At yung lust of the flesh, isa sa instrumento ng diablo para tayo ay mahulog sa pagkakasala. Si Paul, ganito rin ang sabi sa Romans. Ang sabi sa Romans chapter 8 verse 5, sabi rito, sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. So kung tayo daw ay namumuhay ayon sa laman, sa hilig ng laman, ay nahuhumaling tayo sa mga bagay na ukol sa laman. Kung ang pamumuhay natin ay walang kasamang espiritual, tungkol lang sa flesh, so tiyak na yung ating mga pinagagagawa ay yung mga bagay tungkol sa laman lang. At ang sumusunod niya, sabi rito, ngunit ang namumuhay sa patnubay ng espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa bagay na ukol sa laman ay nagbubulid ng kamatayan, ngunit ang pagsisikap ng mga bagay ukol sa espiritu ay nagbibunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman, at hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod, at ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So, napansin natin ang dinidescribe dito ni Paul, kung tayo raw ay mamumuhay ayon lamang sa laman, so hindi tayo pwedeng kalugdan ng Diyos. At yung pamumuhay ayon sa espiritu ay pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga dito, nung tinukso ng diablo si Eva, ay sinabi rito na hindi kayo mamamatay kasi ang laman po natin ay tiyak na mamamatay. At yun yung unang ginawang kasangkapan o pamaraan ng diablo para tuksohin tayo, yung tungkol sa kamatayan. Sabi, hindi kayo mamamatay. Sabihin yung tungkol sa laman. Ang espiritu natin, yung kaluluwa natin, hindi yan mamamatay. Ang mga matay lang sa atin ay yung ating katawan. Pero once na tayo nagkasala, ang spiritual na pamumuhay natin, magmimistulang patay. At ito'y walang relasyon sa Diyos. Kaya nga dito, nung tinukso ng ahas ang babae o ng diablo yung babae, nakita ng babae na napakasarap ng bunga. Ibig sabihin, yung ukol sa laman, ang kanyang pinagbibigyan dito. Yung hilig ng kanyang laman, yung desire ng laman, ang kanyang pinagbigyan. Kaya nga sa atin, sikapin din natin. Tayo dati buhay din natin itong mamuhay ayon sa laman. Subalit nung tayo nakakilala sa ating Panginoon, sinisikap na rin nating mamuhay ayon sa Espiritu at higit sa lahat ay putulin yung mga desires ng laman sa abot ng ating mga kaya. Kaya nga dito sa pamamagitan ng banal na kasulatan, nakita natin kung ano-ano yung mga sistema ng diablo, paano tayo mahuhulog sa kasalanan. Yung possibility na ikaw ay magkasala, ito ay makikita natin sa pamamagitan ng mga sistema ng diablo. So, alam natin na mahina yung ating laman. Kaya nga sa atin, kung saan tayo mahina, doon tayo tutuksohin ng diablo para tayo ay magkasala. So, nakita natin yung lust of the eyes and lust of the flesh ay mga sistema pala ng diablo yan para suwayin natin ang Diyos at mahulog tayo sa pagkakasala. Kasi nga yung mga bagay na ukol sa Espiritu ay nakahandang sumunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Kaya yung mga bagay ukol sa laman ay hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. At ang sabi pa rin dito sa sumusunod, naisip niya na kahanga-hanga ang maging marunong. So, ibig sabihin, yung pride of life ay isang paraan din ng sistema ng diablo pala. So kung titingnan natin, tatlo yung ginamit na sistema na pamaraan ng diablo
na ginamit kay Eva. Lust of the flesh, lust of the eyes, at saka yung pride of life. So yung kapalaluan sa buhay, yung pagiging marunong at pagmamataas ay nagiging dahilan din para tayo ay magkasala. Yung sinabi ng diablo, hindi sabi kay magiging parang Diyos. So tayo minsan ay nagiging attitude natin ay parang ring Diyos sa minsan sa pamamagitan ng pangmaltrato natin, panglalait natin, at lalo higit pag nag-judge tayo, para na rin tayong Diyos minsan. At yung kapalaluan sa buhay, yung pride na yan, ang magiging dahilan din para tayo ay hindi kalugdan ng ating Panginoon. At yung pride, kung mapapansin natin, kapag yan ay yan ang ating sinunod, ang humbleness na dapat sana na pinapamumuhay natin, at yung kabutihan, yung kabanalan ay hindi natin kayang gawin. Kaya nga sa mga taong mayroong mga pride sa buhay, hindi mo kayang pasunurin basta-basta yan sa tama. Kahit ano alam na nila na tama yung dapat nilang gawin, dahil sa kanilang pagmamataas, sa kanilang pagmamarunong, hindi sila makakasunod sa Diyos. At ang intention ng Panginoon ay huwag tayong sumuway sa Diyos hanggat maaari. Kita mo yung binigay na chance ng Panginoon para huwag tayo magkasala o para huwag magkasala si Eva at si Adan. 1% yung chance lang para magkasala ka. Kasi ayaw ng Panginoon na maging palalo tayo, ayaw ng Panginoon na maging marunong tayo at maunawaan natin yung masama at mabuti. Ayaw niya, actually niya yan. Kasi pag natutunan natin yung mga bagay na mabuti at masama, dito papasok sa atin yung pride. At dito natin mapapansin, kahit mali ka na, napatunayang mali ka na, hindi ka pa umaamin, isang palatandaan na ikaw ay mayroong pagmamataas sa buhay o ikaw ay mayroong pride sa buhay. So, alam ng Diyos sana yung kahinat na natin. Hindi sana natin inabot yung bagay na ito, na tayo ay nagsasuffer sa sanlibutan ito na punong-puno ng kasalanan, na mayroong kamatayan, na may kapalaluan. Kung ang unang tao ay hindi naakit o hindi natukso nitong ahas o ng diablo. So mapansin natin na ang laki ng epekto ng ginawa ng diablo na yan sa sangkatauhan. Dapat sana itong mga taong nilikha ng Diyos ay nagbibigay karangalan sa Diyos, nagbibigay ng kapurihan, nagpapasalamat sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Pero dahil sa kapalaluan sa buhay, hindi nila kayang sambahin ang Diyos na nagbigay sa kanila ng buhay, na nagbigay sa kanila ng katawan. Kung mapapansin natin ngayon, ang daming tao na hindi naniniwala sa Diyos na sila ay nilikha ng Diyos. Lalo higit yung nagiging marunong, yung mga tulad ba ni mga atheists, ni Charles Darwin. Kung mapansin natin dito, isa si Darwin, isang scientist, isang matalino. Sa dinabi namin ng mga scientists, itong si Charles Darwin ang nagpasinungaling sa dahil sa kanyang karunungan ay nagkaroon siya ng kapalaluan. Hindi niya kinilala yung Diyos na lumikha sa kanya, nagbigay sa kanya ng katawan, nagbigay sa kanya ng kaluluwa, nagbigay sa kanya ng yayapakan niya, ng kanyang pagkain, ng kanyang damit, ano meron siya. Hindi niya kinilala ang Diyos. At sa halip, hindi lamang siya merong klase ng kapalaluan na ganon. At marami pa siyang nahikayat. Kaya nga sa atin, yung bang talino natin, yung karunungan ba natin, ay nagagamit natin para parangalan ang Diyos o labanan ang Diyos sa buhay natin. So mapapansin natin na delikado yung sobrang dunong, kasi ang kinakalaban na rin natin dito ay walang iba kundi ang Diyos sa sobrang dunong natin. At hindi masamang maging marunong, pero kung gagamitin natin ito para wag nating makilala ang Diyos, at gamitin mo rin para wag makilala ng iba ang Diyos. So ito yung tinatawag na kapalaluan. Paglaban kasi ito sa Diyos na nagbigay sa atin. Yung pride, ginamit natin doon sa Diyos na lumikha sa atin, doon sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Kaya nga sa ating mga kapatid na wala pang pagkakilala sa mga bagay na ito,
ay pwede nating palalahanan din sila na baka yung karunungan natin, yung kaalaman natin tungkol sa mabuti at masama o yung ating pagiging marunong ay nagagamit natin sa paglaban sa ating Diyos at magkaroon tayo ng kapalaluan sa buhay. So nakita natin 3 sistema ang ginamit ng Diablo kay Eva nung siya ay tinukso at naging epektibo ito. Nahulog tayo sa pagkakasala at ang salimutan ito ay nagkasala dahil sa sistema na yon. At kung mapansin natin, binasa natin kanina sa Timoteo, si Eva ang unang nadaya, hindi si Adan. Kasi nga, sabi rito sa mga sumusunod, ay kaya't pumitas siya ng bunga at kumain, si Eva, at pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So after na pumitas si Eva, dahil nga nagkaroon na siya ng lust of the eyes, lust of the flesh, and nagkaroon siya ng pride of life. So pumitas na siya. Yung action niya, yung desire niya plus action ay nag-result ng pagsuway. Kaya nga sa atin, yung mga iniisip natin, pag dinagdagan mo ng action ay dito nakaka-produce tayo ng pagkakasala o yung pagsuway sa Diyos. Kumain siya nito at hindi lamang yan, nagdamay pa siya. Binigyan din niya yung kanyang asawa at kumain din. So kung titingnan natin dito, kung titingnan natin yung sitwasyon, si Adan nadamay dahil doon sa kanyang asawang babae. At kung mapapansin natin na bakit kaya hindi si Adan ang tinukso ng Diablo o ng ahas? Bakit kaya si Eva ang unang tinukso? Kasi sa point na ito, mapapansin natin na ang babae talaga ang merong kahinaan. At dahil sa babae rin, ang mga lalaki ay minsan ay nagiging biktima rin. At kung titingnan natin, parang mas mahina ang lalaki pagdating sa usaping ang babae ang mag-uudyok sa kanila. Kung mapapansin natin dito, binigyan niya yung kanyang asawa At si Adan hindi siya nagsabi na, di ba bawal tayong kumain yan? Di ba iniuutos ng Diyos na magkakakain ng bungang kahoy yan? Wala siyang ginawa. So naging parang bang mas powerful yung temptation ng babae kay Adan. At immediately kumain din siya nito. Kaya nga sa atin, yung lust of the eyes and lust of the flesh and pride of life na dahilan kung bakit ka magkasala ay pwede mo palang ipasa sa iba. Kaya nga yung ma-impluensya natin ng mga bagay na nakakagawa ng kasalanan ay magiging makasalanan din. Magiging makasalanan din siya dahil sa pagsunod niya sa isang taong ring nagkasala. So kung titignan natin yung agent ngayon, hindi lamang yung ahas, kundi yung babae naging agent na rin ng Diablo para yung lalaki naman ay tuksuhin. So talagang napakahusay ng Diablo, no? Kaya nga sa atin, kung wala tayong panglaban dito, ay hindi tayo makakaligtas sa pananukso ng Diablo. Kaya nga, na-experience din ito ng ating Panginoon nung time na siya tinukso sa Matthew 4 hanggang 10. Kaya nga sabi unang tukso sa kanya ng Diablo, ang sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat. Yung unang pagtukso sa kanya ng Diablo ay binigyan niya may panlaban ang ating Panginoon. May in-example dito, yung kasulatan. Kaya nga sabi rito ng Panginoon, nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat katagang naumutawi sa bibig ng Diyos. Kung titingnan natin dito, ang sistema ng Diablo ay ginamit din sa ating Panginoon. Ito yung lust of the flesh.
Kaya nga sabi, kung gawin mga tinapay, ang tinapay kasi pagkain ng laman. So, kaya dito, sabi ng Panginoon, nasusulat. At sa pangalawa, sabi rin, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat din, sabi ng Diablo. Hindi sa kanya anghel, ikay itatagubilin. Kaya sa kanilang kamay, ikay aalalayan na sa mga batong ito, ang paa mo hindi masasaktan. So, ito yung pride. Kung talagang tayo anak ng Diyos, sabi rito, aalalayan ka ng mga anghel. So, sabi rin ng Panginoon, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At doon sa panghuli, ang sabi, ipinakita sa Kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa Kanya, bibigay ko sa iyo ang lahat na ito kung magpapatira pa ka sa akin. Kaya sumagot si Jesus na lumayas ka Satanas sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin. At siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So kung nakapansin natin dito, ay yung lust of the eyes, lust of the flesh, saka yung pride of life, ay ginamit din ng Diablo sa ating Panginoong Jesus. Pero isa lamang yung answer niya, nasusulat. Kaya sa ating mga kapatid, kung merong dumarating na tukso sa buhay natin, at merong panunukso ang Diablo, at may nagtatangkang hikayatin tayo sa panunukso sa pagkakasala, tatlong bagay ang gagamitin sa iyo ng Diablo, pero ang sagot lahat dapat natin nasusulat. Yung kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun lamang yung ating panlaban sa Biblia, sa Diablo. Kaya mapakabuti ng Panginoon, binigyan tayo ng panlaban sa Diablo, yung salita niya. Kaya nga tayo, kung wala tayong salita ng Diyos at hindi tayo nag-aaral ng Biblia, siguradong biktima tayo ng lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Alipin tayo ng Diablo. So mga kapatid, dito lang muna tayo. Nakita natin yung tatlong sistema ng Diablo, paano tuksohin ang mga tao. So hopefully na hindi tayo mabiktima ni Satan at alam natin na may katulong tayo. Itong Biblia ang kailangan natin para hindi tayo matangay o madala ng Diablo sa pagkakasala. So lahat tayo nagkasala, binigyan din tayo ng Diyos para tayo makaahon sa kasalanan. Binigyan tayo ng manunubos sa pagkakasala. Kaya nga tayo mga natubos, maging ahente tayo, sana tayo nang ikaliligtas ng marami. At kung hindi tayo magiging ahente sa kabila ng narinig natin yung mabuting balita, pwede rin tayo maging ahente ng Diablo para hikayatin sila sa pagnanasa ng paningin, pagnanasa ng laman at kapalaluan sa buhay. So, sa mainyo ang pagpalang Panginoon, hanggang sa muli, magkita-kita po ulit tayo. At ituloy natin ano ba yung naging resulta ng pagkakasala ng tao sa susunod. So, hanggang sa muli, God bless po sa inyong lahat.